consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee, swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my will and make it Thine, it shall be no longer mine. Take my heart, it is Thy own, it shall be Thy royal throne, it shall be Thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at Thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. Magandang umaga po mga magulang ko't kapatid. Sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos sa isa na naman pong panibagong araw ang sa atin ay Kanyang handog. This is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Ang aral po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay patungkol po sa ating kilos at galaw bilang kaanib ng ating iglesia at bilang katawan ni Kristo, na kung saan ay inaasahan pong makikita sa atin ng iba ang ating paniniwala, ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang teksto pong pagbabatayan ng ating pag-uusap ay hango po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, mga talatang 6 hanggang 8. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia, Diglot Bible. At ganito po ang sinasabi: tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Naway maging pagpapala po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin.
Purihin ka, Panginoon, sa kagandahan ng umagang ito. Maraming salamat po sa iyong presensya sa aming mga buhay at sa mga nagdaang araw na kami, Panginoon, ay iyong binantayan, inalagaan, minahal, at pinotektuhan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa kabuuan po ng aming gawain ngayon. Nagpapakumbaba ako, bendisyonan at gamitin mo po ako na magninilay-nilay ng iyong banal na salita. Ito pong aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, ang iglesia pong ipinalalagay na katawan ni Kristo ay maraming bahagi ayon sa naisin at pagtatalaga ni Kristo. Sa pamamagitan po ng biyaya at pagmamahal ng Espiritu ng Diyos, ang mga mananampalataya po ay pinagkalooban ng iba't ibang karunungan, kakayahan, talento na atin pong pwedeng gamitin para sa iglesia. Kahit nasa mga pagkakataon pong nagkakapare-pareho ang ating pong mga talento at kakayahan, alam niyo po, nagagamit pa rin natin ito sa iba't ibang paraan dahil magkakaiba po ang ating pagkatao, magkakaiba ang ating kalagayan, magkakaiba po ang ating kakayahan, magkakaiba ang ating katayuan at sitwasyon. Tayo pong lahat ay biniyayaan ng Diyos na humikayat ng ating kapwa upang purihin, pasalamatan at dakilain ang Diyos. Dapat po nating pakatandaan na tayo ay bahagi din po ng katawan ni Kristo at handa tayong maglingkod sa ating kapwa. Hindi lamang po tayo dapat maging makasarili. If you believe in Jesus, you are gifted by God. Tayo pong mananampalataya kay Jesus ay naniniwala na siya ay ipinako at namatay sa krus at nabuhay na maguli upang pagkalooban niya po tayo ng iba't ibang spiritual na kaloob o spiritual gifts upang baguhin ang ating buhay at gamitin ng mga ito sa paglilingkod po sa ating kapwa. Sabi nga po ni Pastor Charles Swindoll that spiritual gift is a skill or ability that enables each Christian to perform a function in the body of Christ with ease and effectiveness. So sa Tagalog po, ang spiritual na kaloob ay isang kasanayan o kakayahan na nagbibigay daan sa bawat Kristiyano na gumanap ng isang tungkulin sa katawan ni Kristo ng madali at mabisa. So ang spiritual na kaloob po ay dapat nating maintindihan na ito ay hindi isang bagay na iyong kinikita. Hindi rin po ito isang bagay na iyong pinaghihirapan o sinasanay. Bagkus ito po ay galing sa pagmamahal at biyaya ng Diyos sa atin. God gave us these spiritual gifts freely and graciously. So, ano-ano po ba ang mga kaloob na ito? Una po, gift of prophecy. Ito ay kaloob ng Diyos upang ipahayag ang kanyang banal na salita. Ito din po ay upang magsalita tayo sa isang nalulumbay o nagugulumihan ng kapatid o nilalang at paliwanagan po siya sa isang nauugnay na sitwasyon na pwede po nating iugnay sa kanyang problema base sa nasusulat po at itinuturo ng Biblia. So I want
to stress on that. Dapat po ang ibinabahagi natin o pinoprophesize natin sa ating kapwa ay base po sa itinuturo at nasusulat sa Biblia. Bakit? Upang bigyan po siya ng lakas ng loob at pag-asa sa Diyos. Ikalawa po, gift of ministry. Ito ay kaloob at isang paraan kung papaano tayo gagamitin ng Diyos para maglingkod. Sila ay mananampalataya na karaniwan ay gamit ang kanilang mga kamay, talento, mga kaloob, mga pagsasanay at pagkakataon para sa gawain ng Diyos at sa pagkakaisa ng lahat para kay Kristo. Minsan sila din po ang mga taong naglilingkod sa labas ng paningin ng maraming tao. Sabi nga po sa English, sila po ang tinatawag na people that work behind the scenes. So, example po, sila yung mga nag-a-arrange ng bulaklak tuwing araw ng linggo o kung may okasyon sa ating simbahan. Sila rin po ang nagluluto ng masarap na pagkain. Kung may mga gawain po sa church, tulad ng Galilee, workers na po, yung pong naglilinis ng templo, no? Pwede din po silang mga taong hindi kinakailangan ng popularidad. At meron din po yung mga ushers tuwing araw ng linggo, sila po ay mako-consider din nating ministry. Ikatlo po, gift of teaching. Ito po ay kaloob ng Diyos upang tayo ay magturo at ipaliwanag sa iba ang sinasabi po ng banal na salita ng Diyos. Ito rin po ay isang paraan upang magbigay ng aliw at hikayatin ang iba na manalig at magtiwala sa kagandahang loob ng Diyos. So ito po yung mga teachers, no? Every Sunday school teachers. Ako consider po natin it is a gift of teaching. Ikaapat po, gift of exhortation. Ito po ay kaloob ng Diyos upang hikayatin, iangat, at aliwin ng iba. This is to encourage, lift up, and comfort others. Kung meron po tayong kapatid na nalulungkot, nalulumbay, ano ba naman yung hawakan natin siya sa kanyang balikat at kausapin siya, encourage siya na hindi dapat ganun ang kanyang maging gawi dahil kasama natin ang Diyos na magbibigay sa atin ng aliw at pag-asa. Ikalima po, gift of giving. Ito po ay kaloob ng Diyos upang magbahagi tayo ng may katapatan at hindi po ito upang itaas ang ating mga sarili. Meaning, wag po nating ipagmalaki ang ating mga sarili, ang ating katayuan kung magkano ang ating ibinibigay sa iglesia. Bagkus, gawin natin ito with simplicity and sincerity. Sa ganito pong paraan ay madarama natin ng ganap ang ligaya at saya at maipakikita po natin sa Diyos na ang ginagawa natin ay may katapatan at sinseridad. Ito po ang nais at kinalulugdan ng Diyos na madama natin sa ating pong mga buhay. Ika-anim po, gift of ruling or leadership. Ito po ay kaloob ng Diyos upang tayo ay tumayo at mamuno ng may kasipagan or diligence. Maging isang huwaran po tayo na tapat, na naglilingkod at namumuno sa ating pangkat sa pamamagitan po ng halimbawa. So bilang isang pinuno, dapat po ay handa din tayong gawin ang pinagagawa natin o inuutos natin sa ating pangkat. Hindi porkit kayo po ang namumuno, bossy-bossy kayo. Hindi po. Ikapito, gift of showing mercy.
Ito po ay kaloob ng Diyos upang ipakita natin ang awa at habag sa ating kapwa. So we have to do it with cheerfulness and excitement. Magandang halimbawa po nito ay ang pagdalaw sa mga may sakit sa pagamutan o pagbisita po sa mga kapatid nating nakakulong sa bilangguan o yung tinatawag nating jail ministry upang dalhin sa kanila ang salita ng Diyos. So sa akin pong pagtatapos, lahat ng spiritual na kaloob na ito, spiritual gifts na ito, na binigay po sa atin ng Diyos ay mahalaga. Wala siyang spiritual na kaloob na tinatangi. Walang kaloob po na mas mataas o mas mababa sa isa't isa. Dahil ito po ay biyaya na binigay sa atin ng Diyos ayon po sa ating kakayahan. Maging isa man po ito o mga higit pang kaloob ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ito po ay mahalaga sa Kanya. Bakit? Dahil dito natin maipakikita na handa tayong alamin, ipamuhay at maglingkod ng ganap sa ating pong mga kapwa. Taglay man natin ang iba't ibang kaloob na ito ng Diyos upang makita ang katangian ni Jesus sa buhay natin at maihayag ang papuri at kaluwalhatian ng Diyos. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na maibigin sa lahat, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo kaming maibahagi ang mga kaloob mong spiritual sa aming kapwa upang maparangalan at maging pagpapala kami sa iba. Gawin mo nawa kaming buhay na patotoo ng iyong pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sa ating pagsasama-sama na napakinggan natin ang kanyang salita, gayon din sa ating sama-samang pananalangin. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang araw, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat po Ama sa panibagong kalakasan na nararanasan namin ng kalusugan sa aming lupang katawan. Gayon din po sa pananampalataya na inilalagay mo sa aming puso upang harapin po namin ang kahulugan at kabuluhan ng buhay na ito na tanging sa inyo lamang nagmumula, Panginoon. Hiling at dalangin ko po ang mga magulang na ito, ang aming mga ama at ina na bumabangon, ginagampanan ng kanilang tungkulin para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, ng patuloy na pag-iingat at pag-abot sa kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Ikaw po ang patuloy na magbuklod sa bawat sambahayan at tahanan ng mga anak mong ito, Panginoon. Nasama-sama sila sa kanilang layunin sa bawat bukas na dumarating na mayroong mga pangarap na nangyayari, natutupad at higit lalo sa lahat ay nararanasan nila ang inyong pagsama at ang inyong presensya. Tinatat at dinadalangin ko po sila, Panginoon, na nasa ospital, may karamdaman o nasa bahay. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, sipuin niyo po ang kanilang lupang katawan, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, maging ang kalagayan at ekonomiya ng bansa namin, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin ko po ang mga ginagamit po ninyo upang magpatuloy sumulong ang bansang ito makabangon, Panginoon, mula sa pandemya, Panginoon, na nagpapatuloy po upang maging maayos ang kalagayan ng kabuhayan ng aming mga mamamayan. Samahan niyo po ang mga nasa iba't ibang ahensya ng aming pamahalaan, sa mga local government, Panginoon, na tumutulong para sa aming mga kababayan na mamuhay ng desente, mamuhay, Panginoon, na
natutugunan ang pangangailangan nila, O Diyos. Maging ang mga kababayan namin na patuloy na dumaranas ng kahirapan, patuloy, O Diyos, na nagsisikap naman, naghahanap ng kabuhayan, ng trabaho, Panginoon. Katagpuin niyo po sila, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin na maghapon, minsan pa, Ama, na maging isang hamon at pagpapala. Isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang papulit pasasalamat ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.